A day in my life as a student. Syempre, niya tag-eskwelahan para mo eskwela. Alangan man mag-unsa di ay, syempre mo eskwela. Kay wala man may klase sa last period, so mao niya mong gibuhat. Then grabe kayo ang New Corellian National High School kay tanang estudyante nag-cooperate para sa kanilang performance. Kay competitive man daw mi, so di po mi magpalupig, mag-practice pod mi og Zumba. Kay na-videohan naman ang likod sa among room or na-videohan mga estudyante sa likod ato sa videohan ang atubangan kung unsa pod sila ka competitive. Then kay mag-practice man mi ang uban kay nanguna sa likod. Before ta mo apa sa likod or mo adto, magwaring-waring sa ta diri sa sulod sa room kay ang leader kay naa pa pod diri. So, naanami diri sa likod para mag-practice sa among Zumba. Then nagulat pod mi nga ingnon mi sa leader nga magsugod na. So nagsugod na mi, wala lang ko diyan ni apil tungod kay ako yung nag-video sa ilaha. Very competitive jud kaayo ang akong mga classmates. Then shout out sa naka-pink. Then sa second practice, niapil na ta kay Aaron. Makabalutas sa mga steppings then dili dayon dali malimtan. Naningkamot pod biya ta nga ma-perfect ang atong sayaw maski nagkalisod-lisod. Pagkahuman na mag-practice gitan-aw nila ang video, then gipaniani ang mga namali. So apil na ko adto kay na mali mampug ko maski giduna ko akong best. Then after adto, nanguli na me, then niuli na pug ko para di ko mabian sa akong sundo. While walking, nag-video-video na lang ko sa akong sarili ug sa akong giagian padulong sa akong sundo. Then maoto nang larga na me din wala ko nabiyaan. So safe ko nga nakauli. Then pagkauli na ako gisugat kog sugo which is pabantayon og tindahan. Then pag human ako bantay og tindahan, giimbita mi. Tara na, samahan niyo akong pupunta sa handaan para kumain. Tara! So tara, nagbakta sa mi. Kay doon laman, then aron makasave sa big gasolina. Then maoto, naabot na mi, mauna ang ilang balay. Medyo ulaw siya gamay kay naang mga kadugo sa nag-birthday. Then humana mamigkuha sa mong pagkaon ni adto mi sa among pwesto para mukaon. Then mo ni among gikaon. Hi guys, masarap ng ulam guys. Then habang kakain tayo guys is sasagot tayo sa mga tanong. Ano ang nagpapangiti sa'yo? Para sa akin, ang nagpapangiti sa akin is ang pamilya ko. Sa simpleng pagsasama at pag-uusap. Siyempre, ma-feel mo yung pagmamahal nila din. Ang pangalawa is kaibigan. Lalong-lalo na pagka-vibes mo. Kasi ma-feel mo yung saya. At lang dahil sa saya, nakakangiti ka. Then, pangatlo is ang musika. Lalong-lalo na pag nice, then taste mo. Then last is ang pagpapanood ng mga K-drama. Dahil para sa akin, ang pagpanood ng K-drama is sobrang kilig, lalong-lalo na pag romance or comedy. Ito pala ang mga hinahanda nila para sa amin. Labong naapatay kanon atong suliton. Kay dugay kay minanguli. At the end, nanguli na pod mi kay naman may mga balay. Char. Pero sa tinuod, nanguli mi kay gabi na kaayo. Habang sasagutan natin ang mga tanong, syempre may dala tayong beverage which is ang Pepsi ug ang spaghetti nga dessert. Before ta matulog, atong humanon ang atong vlog, then atong tubagon ang mga pangutana. Ano ang paborito mong gawin noon at sa kasalukuyan? Noong bata pa ako, mahilig akong maglaro sa labas kasama ang mga kaibigan ko. Natutuwa ako sa mga tradisyonal na laro tulad ng mga panintero at labulan. Bukod dito, mahilig ako manood ng mga cartoons, kung ang kwento at gumuhit ng mga karakter na inudulo ko. Madalas din akong sumubok magsulat ng mga simpleng kwento noon. Sa
kasalukuyan, mas mahilig ako sa pagsusulat ng mga love novels na may horror, fantasy, at nakakakilig na romance na mix. Bukod dito, mahilig din akong gumawa ng aesthetic at creative poster, pero hindi talaga masyadong ganda, pero gusto ko lang. At isa pa, ang kinahiligan ko ngayon ay ang pagkuha ng litrato, lalo na sa pagdating sa photojournalism. Dahil gusto kong ipakita ang mga kwento sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan. At panghuli is ang papanood ng mga K-pop performance at mga K-drama. Ano ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng magandang pakiramdam tungkol sa iyong sarili? Pakiramdam ko ay fulfilled ako kapag natatapos kong isang kwento o proyekto na pinaghihirapan ko. Lalo na kung nagustuhan ito ng iba, masaya rin ako kapag may nakakita at nagpapahalaga sa mga gawa ko dahil doon ko nararamdaman na may halaga ang talento ko. Isa rin sa nagpapaganda ng pakikiramdam ko ang pagiging produktibo sa bawat araw. Kahit simpleng bagay lang, basta alam ko may nagawa akong makabuluhan. Bukod dito, nagbibigay din sa akin ng confidence ang patuloy na pag-improve sa aking mga skills sa pagsusulat, pagkuha ng litrato at graphic design. Ano ang mga bagay na nagagawa mo ng may kagalingan? Isa sa mga bagay na talagang nagagawa ko ng may kagalingan ay ang pagsusulat ng kwento. Pero sa iba ay hindi ako masyadong magaling. Pero para sa akin ay magaling. Lalo na pag ang plot twist na nakakagulat at nakakakilig. Mahilig akong bumuo ng istoryang may halong horror, fantasy at romance na talagang aabangan ng mga mambabasa. Minsan is nag-upload ako ng story sa Wattpad. Pero, yun. Bukod dito, magaling din ako sa paggawa ng aesthetic at creative poster. Pero hindi masyadong ganda. Pero pala sa akin is maganda na yun kasi pinaghirapan ko. Dahil natutunan ko na kung paano pagsamahin ang ganda ng kulay, typography at layout. Isa rin sa mga kaya kong gawin ng may husay ay ang pagkuha ng litrato. Lalo na pagdating sa photojournalism, kung saan kaya kong ipakita ang tunay na emosyon at istorya sa isang larawan. Hindi man ako nanungalod sa DSPC. Pero patuloy pa rin akong mag-try sa best ko para sa susunod at magsasanay ako ng mabuti. Panghuli na. Kung may mga taong lumapit sa iyo upang humingi ng tulong, ano ang tulong na madalas na hinihingi nila sa iyo? Madalas akong hinga ng tulong sa pagsusulat, lalo na pagdating sa paggawa ng kwento o reflections paper. Minsan, tinatanong nila akong paano gawing mas engaging ang kanilang sinusulat o paano pagandahin ang daloy ng kanilang ideya. May mga kaibigan akong lumapit sa akin kapag may problema sila sa buhay. Kadalasan, hindi naman nila kailangan ng solusyon. Gusto nila ng taong makikinig at makakaintindi sa kanila. Sinisikap kung maging mabuting tagapakinig at magbigay ng payo kung kinakailangan. At may ilang tao rin ang humihingi ng opinyon ko pagdating sa storytelling at pagbuo ng plot twist dahil alam nilang mahilig ako sa pagsusulat ng mga kwentong may kakaibang twist at nakakakilig sa romance. Minsan din, may mga nagtatanong din sa akin tungkol sa K-pop, lalo na sa paborito kong grupo tulad ng mga Izna, Baby Monster, and
other group, K-pop group, basta lahat-lahat lalo. Naghihingi sila ng song recommendation o nagtatanong kung paano makasabay sa latest updates tungkol sa kanilang idols. So, yun na ang mga tanong nila sa akin. At yun, sinagot ko na. Then, bago tayo mag-end sa... So, gitilok yun na ko ning spaghetti guys. Maskin ang creamy ang texture niya kay wala na kayo nila. Then, human naman ang question. Ato sa humanon ang pagkaon. Then, ako san gihurot ang Pepsi. Then, akong giuli ang platito o baso. Kay niinom matag acidic nga beverage, mainom jud tag tubig para iwas sakit. Then niadto dayon ko sa kwarto para tan-awon ang akong gustong tan-awon, which is the K-drama nga akong giingon ganina. Then pagkahuman ako tanaw K-drama, niadto na ko sa akong higdaanan ug natulog. Bye guys. Mwah. Thanks for watching. Please subscribe.